Guys, good morning. Happy blessed Wednesday sa ating lahat. Shout out sa lahat ng mga supporters ni Kisna. Good morning sa ating lahat. Sana sa buti kayong kalagayan. Then, kahapon may hindi ko nasagot itong dalawang nag-comment. I think this is a negative comments, guys, about sa post ko sa charity course ni Kisna. Gusto lang sabihin sa iyo, mga kapatid, na kailangan natin na intindihin, kailangan natin realize sa ating mga sarili pag nanonood ka sa mga vloggers, charity vloggers sa Pilipinas is nag-umpisa sila, lagi nating itatak sa ating mindset na sila is nag-umpisa sa maliit na subscribers at followers. Then, diyan siya nagkakamali na matapang siya na mag-charity na. Lagi nating tandaan na lahat ng mga vloggers is nag-uumpisa sa maliit na subscribers. Then, isa din is, akala ganun kali ang charity, lakas ng loob baguhan charity agad. Natatawa lang ako, guys, kasi kung nanonood kayo sa kanya, yung mga yun is ni-refer lang sa kanya. So, ibig sabihin, may pumuntang taon kung nanonood kayo sa kanya, kung hindi man, is kung andun lang kayo ng bus, is wala kayong magagawa. Kasi yung mga yun is may pumunta sa kanilang bahay, at sa ni-refer nila yung mga yun na kailangan tulungan. So, si Kista naman is may konti siyang sahod na sa YouTube. So, ibig sabihin, pwede na siyang mag-charity sa kanyang makakaya. Hindi ba kayo natuwa doon? Kung bashers kayo, hindi talaga kayo matutuwa about doon, di ba? Kung sumusuporta kayo sa kanya, i-appreciate nyo yung kanyang pag-charity kahit mababa yung kanyang subscribers na sabi nyo. Tapos sabi nyo sa kanya, baguhan pa lang, tapos nag-charity agad, tapos konti pa lang yung followers niya, subscribers niya. Na natatawa lang talaga ako sa mindset ng mga tao kung minsan kasi, alam nyo guys, kung sa business, mag-uumpisa ka sa maliit. Yes. Nag-uumpisa ka sa maliit, guys. Habang nag-uumpisa ka na maliit, habang tumatagal, syempre, lumalaki at nag-invest ka. Di po ba? Kung sa money, guys, is nag-uumpisa ka sa cent hanggang lumalaki ang lumalaki. Parang business din, guys, na syempre, yung kung lang yung puhunan mo, tapos pag pinalago mo na yan, syempre, di ba, mag-grow yun, magkakaroon ka ng maraming mag-grow yung invest mo na yun, di ba? Nag-umpisa nga sa maliit, tapos syempre mag-grow. Hindi naman lahat ng mga vloggers nag-umpisa na sa malaking subscriber at nagiging mayaman na para lang sumuporta at mag-charity. Yun yung iatak nyo sa isip nyo. Hindi ko naman sinasabi na inaano ko kayo, kaso lang masakit lang isipin na yung mga ganitong klase pag-iisip ng tao minsan is nakakapanghina kung mahina kang tao. Di po ba? Kasi kung tumutulong ka tapos hindi i-appreciate ng tao, di ba? Parang hindi nakakaano ba, hindi nakakatuwa. Hindi nakakatuwa itong comment na to kasi anong tawag doon sa English yan? Crab mentality. Yung hindi ka pa nag-uumpisa tapos negative na yung nasa isip mo. Paano ka mag-build ng isang business? Halimbawa, kung ma'am, kung mayaman man kayo, hindi nyo talaga hindi nyo talaga maiisip yung ganitong mindset ng kung magbibuild ka ng business. Lahat man ng mga charity vloggers sa Pilipinas hindi naman mayaman. Nag-i-start nga sila sa mababang subscribers. Kung i-appreciate mo nga naman lahat ng mga charity vloggers 5 kilos na bigas, tapos konting grocery, tapos halimbawa, yung isang tao, punta ka doon, lalo na pag mga elderly, ganun, tapos wala silang maisasaing, di charity na yun, di ba? Yung 5 kilong binigay mo, napakalaking tulong doon sa isang tao. So, kaya nga dapat sana i-appreciate natin. Kung talagang basher ka ng bata, wala tayong magagawa. Hindi mo naman i-appreciate talaga yun kung talagang bashers ka. Hindi ko man sinasabi na ingit ka, syempre siguro mayaman ka. Huwag mong i-underestimate si Kisna kasi nag-uumpisa lang yung bata. Then, hindi ko naman na kinukumpare siya sa malalaking mga vloggers. Pero I know this, matutuwa ako balang araw in God's grace. Lalaki doon yung kanyang subscribers. Then, mag-grow din yung batang ito. Then, I pray na, ipag-pray ko talaga sa'yo na darating din na magiging big charity vloggers din siya. I know. Kasi I know itong batang ito is matapang. Don't underestimate yung
kanyang kakayahan kasi balang araw magiging sikat din siya na charity vloggers. Kasi bata pa siya, ilang taon pa lang siya, is 21 or 22, if I'm not mistaken. Marami siyang nagagawa in that age. Kaya wag mo siyang ina-underestimate na mababa pa lang yung followers niya, subscribers niya, nagcha-charity na. Natatawa lang ako dito sa comment na to guys kasi hindi ganyan yung mindset ng kung gusto mong mag-charity, kung gusto mong mag-vlog, hindi mo naman ibig sabihin na gusto mo nang tumulong mag-charity, kailangan mong meron kang 1 million views, I mean 1 million followers para tumulong sa tao mag-charity. Lahat nga naman ng tao is, mga vloggers, nag-umpisa dun sa 1K, 10K, 20K, 30K subscribers. Syempre yung 10K subscribers, syempre magkaka-views ka na. O diba, may views ka na doon. May kita ka na din. So, ibig sabihin, yung kunting blessings mo din sa tao, parang binabalik mo din yung blessing, yung natatanggap mong blessings sa'yo, i-share mo din sa ibang tao. Diba nakakatuwa yun kasi binag siya, tinulungan siya, nagkaroon siya ng YouTube channel na tinulungan ni Sir Paul. Diba nakakatuwa yun? Then, huwag nyo siyang i-ano na, ay ganito, ganyan, mag-ano kay Sir Paul. Hindi nyo alam na galing siya sa Pugong Biyahero. Kaya kahit anong mangyari, nakadikit pa rin yan sa Pugong Biyahero kasi beneficiary siya ng Pugong Biyahero. Kung ano man yung marating ng bata is, I'm so very proud na galing siya ng Pugong Biyahero beneficiary na nagkaroon siya ng mindset na tumulong din sa mga kapuspalad. At lalong-lalo na sa may mga sakit at karamdaman na hindi kayang suportahan ng kanilang mga magulang. Di po ba? Yan lang ang masasabi ko sa inyo. God bless. Sana hindi naman ako galit sa inyo. Pinapaliwanag ko lang yung kailangan pag ganitong may negative thoughts, kailangan natin bigyan ng positive thoughts naman para hindi na mabas yung bata. Dapat kailangan natin na kung supporters ka ni Kisna, then kailangan mo i-appreciate yung kanyang ginagawa. Kung bashers ka naman, is kahit anong paliwanag ko, hindi mo naman ma-appreciate. Kasi yung mindset mo is iba, negative palagi. So, ang payo ko lang is kung mayaman ka man, is be thankful to God kasi mayaman ka. Di po ba? Kaming mga mahirap, magaling sa mahirap, is syempre, nag-uumpisa po kami sa mababa. Yes, kung halimbawa man ako bilang isang OFW, time will come, ay mag-forward ako ng Pilipinas, yung may uwi ka lang na konting pera ko sa pag-for good ko, kung mag-build up man ako ng business. Halimbawa, yung iniisip ko ngayon is yung, syempre yung bakery. Syempre mag-umpisa ako sa maliit lang na space or whatever. Kasi yun naman talaga yung mindset ng tao. Hindi ka naman nag-umpisa sa mataas na agad, di ba? Kailangan nasa baba ka pa rin hanggang pataas ng parang ladder din naman. Ikaw ba, ma'am? Is naging mayaman ka na, is nasa taas ka na, hindi ka nasa baba? Lagi mong isipin yan. Tapos yung sinabi mong baguhan, sabi ko nga is yung pag-charity is parang yung vlogging is parang business din yan eh. Nag-uumpisa ka sa maliit na subscribers hanggang lumalaki ng palaki. O di ba? Tapos pag na, malaki na yung kita mo. Di syempre mabigay ka din ng malaking pag-charity sa mga nangailangan, di ba? Sana ma'am, hindi man kita binabas o whatever kasi comment mo yan, nasa isip mo yan. Hindi ko kasi sinasabi ko lang po. Thank you so much. Sana i-appreciate natin yung mga bagay. Kailangan natin magiging positive palagi. Dahil sa pagiging mabait sa itang tao ba, kailangan natin nasa positive palagi para yung buhay natin is magiging positive. Thank you so much. Salamat. Sana suportahan natin sa lahat ng mga nagmamahal kay Kisna. Suportahan natin ang kalat ng kanyang videos. Suportahan natin para mas lalo pang lumawak ang kanyang channel. Suportahan natin ang kanyang mga videos upang sa ganon, don't skip ads. Then, i-like natin at i-share upang marami pa siyang matutulungan soon. At I know, God will do everything para matubag din itong batang ito. Thank you so much. God bless everyone. Bye-bye. Thank you so much.